Okay, sabay-sabay na lang po nating basahin. Verse 17, ready read. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Okay po. So maraming salamat po sa pagsabay po ng pagbasa ng verse na yan. Napaka-simpleng verse at napaka-ikling ng ating nabasa. At ang aking topic po ay patungkol po sa helmet of salvation. At kung titignan niyo po sa verse natin nabasa ay napaka-konting word lang po yung nabanggit patungkol sa helmet of salvation. At sana po ay mapag-aralan po natin yan at maunawaan po natin ngayong hapon. Tayo po ay panandalian yumuko at pumikit at manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa inyong salita namin nabasa. Salamat po sa kalayaan na makahawak at magkaroon po ng Bible, yung salita. Salamat po sa empowerment, Panginoon, ng Holy Spirit na pinapaunawa niyo po sa amin na yung instruction, Panginoon. Salamat po sa Bible. I-bless niyo po ang message ngayong hapon. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Gamitin niyo po ako mightily, Panginoon. Wala po akong magagawa kung hindi po kayo kikilo sa aking buhay, Panginoon. Kayo po ang manguna sa akin. Kayo po magbigay po ng mga salita na dapat pong bigkasin. Ipaunawa niyo po sa bawat isa sa amin ang inyong salita ngayong hapon. Ito patapos ang pagkukuha ng pag-asala. At inisin po ang aking puso at isipan at itama niyo po ang aking motive. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nakakaupo na po tayong lahat. Salamat po sa pagtayo. Okay po. So ngayong hapon po ito, pag-usapan po natin ang helmet. So i-try po natin i-define physically yung helmet po, yung kanyang physicality. Una, yung helmet, ito ay hard. Po. So, ang helmet po ay pag sinabing helmet, ito ay nagbibigay ng protection sa ulo. So, kailangan ito ay hard. Po? Kasi, pag malambot nga naman yung helmet, baka konting kutos lang, masaktan ka kaagad. Po? So, hindi siya makakapagbigay ng protection kung hindi ito matibay. So, kailangan ito ay hard. It has to be hard to protect. Pangalawa po, ang helmet, ang kanyang definition as physical, ay pwede natin sabihin mabigat. Po? Siguro ngayon, meron tayong mga helmet na magagaan, mabilis mabitbit, mabuhat, pero hindi yan lightweight, hindi yan basta-basta hinahangin. Meron pa rin siyang weight. Okay, so ito ay may mass, okay? Density over volume ba yan? So hindi ko po sure, baka nakalimutan ko na. Pero pwede po itong ma-describe na heavy. Lalo na po nung unang panahon po, ito ay sabi nga po sa trivia kanina, gawa po ito sa brass or sa copper or kung ano mang pong metal yan. For sure ito po ay mabigat. Pangatlo po, ay pwede po natin itong i-define na honorable. Po? Tingnan niyo po yung mga motorista, pag sila po ay naka-helmet, ino-honor po nila yung batas. Kasi ang batas dapat naka-helmet na. Diba? So ino-honor nila yung batas pag sila ay naka-helmet. Po? Pag tayo po, nakakita po tayo ng engineer. Diba? Pagka sila po ay nakasuot ng hard hat, di ba po parang napaka-honorable man, no? Na nagsusuot sila ng helmet, di ba po? Na pag nakita nyo naka-helmet yung mga engineer, talagang, uy, engineer yan ah. Napaka-respectable na tao. Di ba po? Yun po yung tatlong pwede nating i-define sa helmet. Po? Una, ito ay hard, heavy, and honorable. Po? Sa nabasa po natin na verse, ang helmet of salvation. Ang salvation po, when we hear or say salvation, we picture Jesus. Po? Si Jesus ay pwede na natin siyang maihalin tulad sa helmet. Bakit? Kasi si Jesus, pwede na natin siya describe na hard. Po? Kasi si Jesus, nung nandito siya sa mundo, ay hindi naman siya namuhay na parang prinsipe. Namuhay po siya hard. Dumaan po siya sa hardship eh. Diba? Naranasan din niya sigurong magkasakit, katulad natin. Naranasan din niya sigurong magutom. Hindi ba mahirap yun? Diba? 40 days and 40 nights po siyang hindi kumain. Hindi madali yun. Po? Yun po ay isang hardship. Pangalawa, pwede po natin siyang i-describe na heavy. Jesus told sa Bible to carry a cross. Diba po? Ang cross po, mabigat yan. Walang magaan na cross, maliban na lang kung gagawin yung bling-bling yan. Gagawin yung kwintas. Pero hindi. Ito po ay mabigat. Po? Sabi ng Panginoon sa atin, buhatin niyo yung cross at sundan niyo ako. At sa pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay, ay
Hindi tayo madadalian dyan. Pero sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 17, kung bubuksan nyo po, sabi po doon, 1 Peter chapter 3 verse 17, for it is better if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Ano po? So makikita po natin dyan na honorable ang pagsunod sa ating Panginoon. Ano po? Pag binuhat mo yung bigat ng cross na kanyang tinutukoy, it is better if the will of God be so that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Isa pa pong verse na magdi-describe po ng heaviness at ng honorable ng pagsunod natin sa Panginoon ay sa 1 Peter pa rin po, chapter 2, verse 20. Okay po. Kung nandiyan na po kayo, sabi po dyan ay, for what glory is it if when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently, but if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Hindi ba't pagka tayo ay nahihirapan dahil sa kagustuhan ng Diyos, hindi ba't napaka-honorable para sa atin nun? Sino po ba yung magagalak pag tayo ay nahihirapan dahil sa inuutos sa atin ng Diyos? Walang iba kundi ang Diyos. Napaka-honorable or isang honor, mahirapan para sa gawain po ng Diyos. Ano po? So, yan po yung tatlong bagay na pwede po nating maihalin tulad sa helmet at sa katangian po ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoon po, in third po, ay honorable din po. Simula pagkapanganak niya po dito sa mundo, ay noble na siya. Ano po? Siya po ay isang hari mula nung siya po ay pinanganak. He is a king from birth. Tignan niyo po sa Matthew. Sinulat ko po dito ay sa Luke chapter 2. Pero buksan na lang po natin sa Matthew. Dahil meron po ditong magpapakita ng comparison po ng dalawang hari. Ano po? Tignan niyo po sa Matthew chapter 1 verse number 2. Chapter 1 verse number 2. Pansinin po natin yung sinabi dyan. Saying, where is he that is born King of the Jews? Kung titignan niyo po yung King of the Jews, walang iba po yan kundi ang ating Panginoong Jesus. So pinanganak po siya at siya ay isang hari na. Napaka-noble, napaka-honorable. Pero kung papansinin po natin sa verse number 3, sabi naman dyan, when Herod the king had heard these things, ano po yung mapapansin natin na pinagkaiba ng dalawang verse? Ano po? Sa verse 2, yung King of the Jews, tignan niyo po yung word na king. Capital letter K. Tama po? Sa verse 3, when Herod the king, ano po nangyari dun sa letter K ng king? Naging lowercase. Di ba po? Kita niyo po yung comparison ng dalawang hari. Ang Panginoong Jesus pinanganak siya, hari na. Pero si Herod siguro pinamana pa. Ano po? So, si Jesus ay para din siyang helmet dahil siya po ay hard, heavy, at honorable. A helmet is a protective hat. Hindi po ito parang crown, na pang fashion. Ito po ay ginagamit physically for protection sa ating mga ulo. Hindi po ito crown at hindi rin po ito for comfort. Ano po? Kaya nga, siguro nung hindi pa mahigpit yung batas patungkol sa pagsuot ng helmet, pag nagmumotor, lagi tayong walang helmet. Bakit? Kasi nga, hindi komportable eh. Pag nagmumotor ka, mainit pag naka-helmet. Gusto mo, open air. Because it is not comfortable. Diba? Yan yung helmet eh. Hindi siya comfortable. It's not for comfort, it's for protection. Isa pa po, ang helmet, karaniwan dyan ay sumasabak sa dumi, sumasabak sa gas-gas. Ano po? Hindi po siya kaaya-ayang tignan kadalasan. So kadalasan madumi ito, hindi ito clean. Ano po? Ang helmet hindi siya crown, hindi po siya for comfort, and it is not usually clean. Ano po? Kung maaalala po natin, ganyan din po ang pagtrato ng mga tao noon sa ating Panginoong Hesus. 'Di ba? Ang Panginoon nabuhay siya na hindi parang crown. 'Di ba? Hindi siya katulad ng crown eh. Yung crown noon pinag-aagawan. Pero ang Panginoong Hesus inaayawan, tama. Inaayawan siya. Hindi siya pinag-aagawan eh. Hindi siya katulad ng crown.
Hindi rin namuhay ang Panginoong Hesus sa comfort. Di ba po? Nung 40 days and 40 nights siya natutulog nun sa desert. Hindi po siya comfortable noon. And last, hindi siya madalas na makita kasama ng mga taong malilinis. Andun siya kasama ng mga taong marurumi. Di ba? Parang helmet nga. Hindi siya namuhay na parang crown. Hindi siya tinrato na parang crown. Hindi siya namuhay with comfort. At lalong-lalo na hindi siya namuhay na namimili kung sino yung mga malilinis. Ang pinupuntahan niya yung mga marurumi. Marurumi katulad natin dahil sa ating mga kasalanan. Ano po? Apostle Paul mentioned to wear or to take the helmet of salvation so that when we wear it, it will always be on our mind. Ano ba? Sabi po ni Apostle Paul, take the helmet of salvation. Ang helmet, hindi naman yan sinusuot sa balikat eh. Di ba po? Hindi naman yan display na nakasabit lang. Alangan na magmumotor ka, hawak-hawak mo yan, tapos nagmamaneho ka. Hindi po. Nilalagay po yan sa ulo. Ano po? Sabi ng Apostle Paul, ilagay mo yung helmet of salvation. Ilagay mo ang helmet, salvation, picture ni Jesus, sa iyong ulo. Bakit po? Para lagi nating maaalala ang Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Ano po? So pag nag-helmet tayo noon, o pag nag-helmet po yung mga tao noon, panigurado pupunta po yan ng gera. Ano po? Tayo din bilang Kristiyano, araw-araw tayo nasa gera. Sabi ng Apostle Paul, gamitin mo yung helmet of salvation. Lagi mong ilagay ang Panginoong Hesus sa iyong ulo. Bakit? Araw-araw lagi tayong atakihin ng dyablo. Araw-araw itatry niya na tayo ay pabagsakin. Araw-araw maglalagay siya ng something sa ating mga kaisipan para tayo ay lumayo sa Panginoon. Pero kung meron tayong Panginoon sa ating mga isipan, hindi yan makaka-penetrate. Ano ba? Okay. Kailangan po natin ang Panginoon sa ating mga isipan. Para lagi nating matandaan na si Jesus ay present with us always. So that when an attack to the mind comes, we have peace of mind because we have Jesus on and in our minds. Si Jesus po, nung siya po ay na-tempt, 40 days and 40 nights, meron din po siyang peace of mind. Satan did not directly attack Jesus with food. Alam po natin na ang Panginoon ng 40 days and 40 nights nagutom siya. Pero ang diablo po, alam niyo po nung tinempt niya ang Panginoon, hindi niya agad diniretso sabihin na gawin mo ng tinapay yung bato. Hindi yun yung una niya diniretso. Hindi niya po yun yung unang sinabi niya sa Panginoon. Alam niyo po ano sinabi niya ng diablo? Kung ikaw ay anak nga ng Diyos, yun yung una niya sinabi. Diba? Hindi ba napakalaking insulto? Ikaw ba talaga anak ka ng Diyos? Diba? Kung hindi niyo po, minsan nababypass pa natin yan eh. Kasi nga, mas iniisip natin na turn these stones to bread. Pero hindi natin naisip, sinabi ng diablo una, kung ikaw ba talaga anak ng Diyos. Kung sa atin ngayon, tatanungin tayo ng diablo, kung ikaw nga anak talaga ng Diyos, ba't di ka nagsisimba? Kung ikaw talagang anak ka ng Diyos, ba't wala ka sa gawain ng Diyos? Kung ikaw anak ka talaga ng Diyos, ba't ginagawa mo pa yung masamang bagay na yan? Di ba po? Kaya nga po sabi sa atin ni Pablo, lagi mong ilagay ang Panginoong Hesus sa iyong isipan. Para malaman mo palagi kung anong dapat mong gawin. Kung ano yung tamang gawin. Para pag tayo ay tinatry ng linlangin ng diablo, lagi mong maisip at maaalala na ang Panginoon nga tinempt din siya. Siya mismo yung anak ng Diyos. Pero tiniray pa siyang lokohin ng diablo. Anak ka ba talaga ng Diyos? Pag sa atin kaya dumating na yung panahon na tayo na yung lolokohin ng diablo, anong gagawin natin? Tatanggalin ba natin yung helmet? Tatanggalin ba natin sa buhay natin ang Panginoong Hesus? At sasabihin natin, teka, oo nga parang hindi naman talaga ako anak ng Diyos Hindi nga ako nagsisimba. Baka hindi talaga ako anak ng Diyos. Bakit? Kasi nga tinanggal mo yung helmet Tinanggal mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Buti na lang ang Panginoong Hesus, meron po siyang peace of mind. Alam niyo po kung anong ginamit niya? Salita din ng Diyos. Diba po? Sabi ng diablo sa kanya, kung anak ka nga ng Diyos, gawin mo ngang tinapay yung mga bato. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, ginamitan niya rin ito ng salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone. Ano po? So tayo, kung meron tayong helmet of salvation palagi na nakakabit sa ating ulo,
pag may dumarating po na mga pagsubok, pag may mga dumarating po na temptasyon, ay alam po natin kung paano natin atakihin o sasalagin yung i-attempt sa atin ng diablo. Ano po? Walang iba kundi galing sa salita ng Diyos. Ano po? Ay buti na lang. Nung ang Panginoon ay kahit na siya ay gutom, hindi siya nagpalinlang, ano? Siguro pwede siyang magalit kasi nga, sabi sa kanya, hindi mo ba alam na pwede naman sabihin ng Panginoon sa diablo noon na, ako talaga ang anak ng Diyos Ako ang sugo niya. Pero hindi siya nagalit, hindi siya sumagot ng ganun Hindi niya rin sinabi na, sige, gagawin kong tinapay yung bato. Lulutuin kitang ahas ka. Masarap pa naman yung ahas. Sino po nakatikim na ng ahas dito? Buti na lang, hindi niluto ng Panginoong Hesus ang ahas na yun, ano. Diba po? Hindi siya nagalit at hindi siya nagpaloko sa Panginoong Hesus. Buti na lang, he did not get angry or cook the snake. He used God's word. We often encounter same situation and just forget being a son of God and succumb to temptation. We get tired of carrying the hardships, the heaviness, and the honor of Jesus and take off the helmet. Ano pa? Minsan sa ating buhay, mag-o-offer ang diablo na mas exciting or mas marami kang makukuha sa bagay na iaalok niya. Ano po? Pero hindi yan ang gusto sa atin ng Panginoon Ano po? Ang sabi sa atin ng Panginoon, take up thy cross and follow me. Hindi niya po kagustuhan na tayo ay mamuhay ng marangya at kumagat doon sa prutas na iaalok ng diablo Ano po? Minsan pwede natin gawin or minsan gusto na natin gawin na kalimutan ang Panginoong Hesus at sundin kung ano yung mas magaan, kung ano yung mas madali. Ano ba? Pero ang challenge sa atin, take the helmet of salvation. A Christian can only maintain wearing the weight of the helmet through hardening his neck. Ano ba? Ang ulo, pag nagsusuot po yan ng mabigat na bagay, ang sumusuporta dyan, walang iba kundi yung leeg. Ano po? Kaya nga dapat matibay yung leeg. Diba? Kung yan ay malambot, walang buto, malamya, hindi niya kayang tumagal na suot-suot yung mabigat na helmet. Diba? So, as a Christian, ano po yung pwedeng magpatibay ng ating leeg? Ano yung pwedeng magpatibay nitong neck natin para mabuhat yung helmet of salvation? Na kung nasaan, nandito yung kabigatan, nandito yung hardship na ipaparanas sa atin as a Christian ng ating Panginoong Hesus. Kailangan matibay talaga yung neck. Ano yung magpapatibay? Para mabuhat yung cross ni Jesus Christ. Walang iba kundi yung Bible reading, prayers, preachings. Diba po? Ganun naman po namuhay ang Panginoong Hesus habang siya ay nandito sa mundo, nahihirapan siya, nanalangin siya, kinakausap niya ang Diyos, pinapakinggan niya ang Diyos Ama. Diba po? Kaya nga, nakuha niya hanggang siya ay ipako sa krus, nabuhatin yung cross niya. Diba? Tayo, habang nandito po tayo sa mundo, may binubuhat tayo, may pasanin tayo. Paano natin mabubuhat itong pasanin na to hanggang sa dulo na hindi natin ito binibitawan? Diba po? Nandito po yung salita ng Diyos. Nandito yung instruction kung paano tayo titibay as a Christian para mabuhat yung kabigatan ng helmet na dapat nating isuot. Diba po? When do we use a helmet? Kailan po natin ginagamit yung helmet? Una, before we start a course. Diba po? Kung nakapanood na po kayo ng F1 racing, ano po yung nagda-drive ng mabibilis na formula cars, naka-helmet po sila bago sila mag-start magmaneho, naka-helmet po sila. Ano po? So bago sila mag-start ng course nila, dapat naka-helmet sila kasi hindi mo alam kung kailan sila ma-aksidente, kung kailan magkaroon ng failure dun sa computer box ng sasakyan. So dapat naka-helmet sila. At itong course na to, pwede rin po itong life journey. Pwede ito yung buhay natin, yung life. At ang word na life, ito po ay noun. Ano po? And can have different kind of life. It can be a Christian life. Ano po? So yung life, lagyan natin ng adjective or anong pwede mong i-describe sa life. So halimbawa nga Christian life. Halimbawa church life. So paano ka magsisimula sa iyong buhay Kristyanismo? Paano mo sisimulan yung church life kung wala kang salvation?
Di ba po? Paano ka maging Kristiyano kung di ka ligtas? Di ba? Paano mo sasabihin na meron kang church life, eh ikaw mismo wala ka naman palang Kristo sa iyong buhay? Paano mo masasabi na ikaw ay isa ng Kristiyano, eh hindi ka naman pala ligtas? Di ba? So, paano natin masisimulan yung life journey na to, yung course na to, yung Christian life, church life, without the helmet of salvation? Di ba po? Paano natin sisimulan yung isang event sa ating buhay ay kung wala tayong proper example? Di ba po? Sino po ba yung proper at yung the best example? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Paano kung wala tayong Panginoong Hesus sa ating puso at isipan? Hindi natin alam kung paano ipamumuhay yung buhay na dapat nating tahakin. Di ba po? Pangalawa, saan po natin ginagamit or when do we use a helmet? Number 2, before we go to a construction. Di ba po? Kung meron po kayong kilala na tanyag na engineer po, pwede nyo po silang tanongin na may rule po yan na bago po sila papasok sa construction site, dapat meron silang helmet. Di ba po? Tapos makikita nyo dyan, wear your safety helmet, beware of falling debris. Di ba po? So, bago sila pumasok ng construction o bago mag-start ng construction. Alam niyo po, bilang Kristiyano, walang ibang pinakamagandang gawin ng isang Kristiyano kundi magsilbi, mag-serve ng ibang tao. We try our best to construct another's life. Diba po? Pero paano nyo nga po sisimulan mag-construct ng buhay ng ibang tao kung sariling buhay mo hindi pa na-construct ng ating Panginoon? Diba? We are more confident from debris with a helmet. Mas confident tayong magtrabaho sa construction pag may helmet tayo. Diba? Na alam naman natin na dangerous Alam naman natin na pwedeng may bumagsak. Pero dahil may helmet tayo, mas nafo-focusan natin gawin yung isang bagay. Kasi nga, hindi natin iisipin na may babagsak sa ulo natin kasi naka-helmet naman tayo Alam natin na may babagsak, pero confident tayo at we feel safe. Dahil may helmet tayo. Kaya, mas makaka-focus tayo ngayong gumawa dahil may protection tayo sa ating ulo. Same din po sa pag-construct ng life as a Christian. Mas confident tayo na magturo ng tama dun sa tao kasi nga, tayo mismo may protection Pwedeng dumating sa time habang nagtuturo ka ng isang young people, pwede kang tuksahin ng dyablo, pwede kang guluhin, lituhin, pero hindi kanya malilito. Bakit? Kasi meron kang Panginoon sa iyong isipan. Hindi hahayaan ng Panginoong Jesus na ang dyablo ay malito ka pa at mali pa yung maituro mo dun sa tao na gusto mong i-disciple. Bakit? Kasi ang nangunguna sa iyong isipan, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So balik po tayo dun sa sulat ni Apostle Paul. This letter is for Christians. This letter is for Christians. Pag sabing Christian, ay save people. Mga tumanggap po sa ating Panginoong Jesus. Apostle Paul didn't say to be or get saved. Hindi niya po sinabi na from verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And then, pagdating po sa 17, hindi niya sinabi na and be saved or and get salvation. Hindi niya po sinabi. And sinabi po dyan, and take the helmet of salvation. Hindi niya po inutusan o hindi po sinasabi ni Apostle Paul dito na kayo ay dapat maligtas. Kundi, subalit, ito po ay isang reminder ni Apostle Paul. Reminds us to take the helmet of salvation. Bakit? Alam niyo po kasi nga, maraming Kristiyano ngayon na tinatanggal nila Tinatanggal po nila ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, take the helmet of salvation. Kasi alam niya na may mga Kristiyano na walang helmet namumuhay sila na hindi kasama ang Panginoong Hesus. So we must remember that a helmet is number 1, clip. Pag sinabing clip, parang nakalak, di ba? Nakalimutan ko po kasi dahil yung helmet ko Papakita ko po sana na ito po ay may clip, di ba? Ito yung nag-hold para hindi basta-bastang mahila yung helmet or matanggal. Naalala ko po noon, nagmumotor po ako. Naka-helmet ako pero nakapatong lang Hindi ko siya kinilip. Nakapatong lang talaga sa ulo ko. Na-aksidente ako. Nabangga ako or basta
Ako yung bumangga, pero hindi sasabihin ko na, na hindi ko kasalanan. Kasi nga biglang lumiko yung sasakyan eh. Wala naman siyang signal light, hindi niya sinasabi na liliko siya. Kaya ako, dire-diretso lang, madahan-dahan lang. So, nabangga ko siya. At yung helmet ko, tumalsik dun sa likod ng sasakyan niya. Bakit? Kasi hindi ko kinilip eh. Diba? Hindi naka-safety lock. So, pero dapat lagi natin tandaan na yung helmet, ito ay clip. Kung papansinin niyo po yung mga PMAers, yung mga sundalo po, yung mga clip nga nila wala dito sa baba ng kanilang baba. Saan nakalagay? Dito sa labi. 'Di ba? Doon naka-clip. 'Di ba? Pero lagi natin tandaan, ito ay tied sa chin. Bakit? It will not be separated from the head. Alam niyo po noong unang panahon, pagka gera po ng mga Roman, sila ay naka-helmet, nakatali dito sa chin, hindi yan nakatali dito sa hindi yan nakatali dito sa shoulder o kung saan. Bakit? Kaya nga kasi pag isipin niyo po to, hindi naman sa pandidire, pero pag yan ay napagutan na ng ulo, yung helmet nakadikit pa rin yan sa ulo. Tama, 'di ba? Kasi nga dito nakalagay dito siya nakatali sa chin. Pag napugutan ng ulo, simula leeg. 'Di ba? Alam niyo po yung salvation ganyan din. 'Di ba? Ano man mangyari sa atin, hindi mawawala yung salvation sa atin. 'Di ba? Minsan mapapabagsak tayo ng diablo, pero yung salvation nandiyan pa rin sa atin. Hindi yan maaalis. Yun yung kagandahan ng clip. Yung helmet naka-clip yan sa atin. Salvation cannot be separated from us. But we can salvation cannot be separated from us, but we can remove Jesus in our lives. Yung salvation hindi po yan mawawala sa ating buhay. Ano man ang mangyari sa atin, tayo man po ay lumayo sa Panginoon, hindi mawawala. Pero ang nakakalungkot, ang Panginoon pwede nating tanggalin sa ating buhay eh. Diba? Minsan gagawa tayo ng desisyon, pero hindi natin sinasabi sa ating Panginoon. Ano ba yung gusto ng Panginoon? Ito yung gusto ng Panginoon, pero may sarili kang desisyon. Hindi mo siya sinama. Yun yung nakakalungkot. Take the helmet of salvation, pero pwede nating alisin yung helmet eh. Diba? Pero yung salvation nandun pa rin sa atin. Pero ang nakakalungkot, minsan mas pinipili nating alisin ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Pangalawa po, we must remember that a helmet is a cover. To cover the face so that we can be recognized and attacked through identity. Ano pong ibig sabihin po nito? May mga sundalo po, may mga undercover. Na itong mga ganitong klase ng mga sundalo ay talagang naka-cover yung face nila. Bakit? Para hindi sila makilala ng mga kalaban. Kasi pag sila ay nakilala ng mga kalaban, hahanapan nila ngayon ng info tong taong to eh. Hahanapin niya kung sino yung kamag-anak niya, sino yung asawa niya, sino yung anak niya. At yun yung nga atakihin nila. Kaya nga sila ay may helmet para mag-cover ng kanilang muka. Nakaka-relate na unawaan po sana natin yan, na ang helmet ito ay cover. Alam niyo po, ang salvation cover din yan. Ang Diyos po, ang pagkita niya sa atin ay isang makasalanan. Pero nung tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoong Yesus, ang Diyos, iba na yung nakikita sa atin. Ang nakikita na sa atin ay yung dugo ng Panginoong Yesus. Jesus covered our sin with His blood. Di ba po, napakaganda na ang helmet na ito ay nagko-cover. Tanda ko po, may isa po example, na ang tao po, ang kanilang mga buto, ang bungo po nila ay pare-pareho po ng kulay puti. Same, na sa Diyos, ang lahat ng tao nakikita niya makasalanan. So lahat tayo pare-pareho ng kulay ng skeleton, kulay puti. Ang Diyos, pare-pareho po ang nakikita niya sa atin, tayo lahat ay makasalanan. Pero dahil ang Panginoong Yesus po, binayaran niya yung kasalanan natin gamit ng kanyang banal na dugo. Anong kulay na yung nakikita ngayon ng Diyos? Walang iba kundi yung kulay pula, yung dugo na po ng Diyos. Just imagine po yung skeleton po kulay puti. Pare-pareho yung skeleton natin, pare-pareho yung kulay. Pero pag yan po nilubog po sa dugo at inahon, ba lahat kulay pula na? Hindi mo na makikilala kung kanino yan. Bakit? Kasi isa na yung nakikita yung dugo na ng Panginoong Jesus. So number 2, we must remember that a helmet is a cover.
God saw us as a sinner, but when we were Jesus, God sees Jesus. Jesus covered our sin with His blood. And number 3, we must remember that a helmet is a confirmation. Ano po? Ito po ay confirmation. Some helmets are in uniform or rank. Ano po? Sino po dito familiar sa Squid Game? Kunwari pa tayo. Di ba po? Kung tandaan niyo po, ito po kasi yung pinakamadali at latest na pwede natin gawing example. Yung mga maskara po nila, yung helmet po nila. Di ba may rango? Di ba? And at the same time, uniform. Although iba-iba yung symbol, uniform sila, pare-pareho. Pero dahil may rango sila, iba-iba yung nakalagay na symbol or yung shape. Pero uniform at rank, may rank po sila. Hindi ko lang po alam kung sino yung pinakamababa sa tatlo. Pero may rango sila eh. So meron pong different design and indicators. Are you proud of the helmet you are wearing? Po? Tayo po, suot-suot natin yung helmet of salvation. Ano pong nire-represent nito? Tayo po ay kasama sa pamilya po ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Diba po? But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. And to them that believed on His name. Tama ba? Tama po, Diba po? So, nung tayo po tumanggap na po sa Panginoong Jesus, tayo ay binilang na sa mga anak ng Diyos. Po? Pero bakit hindi po tayo nag-a-act na parang kabilang tayo doon sa pamilya ng Diyos? Diba? Ang anak ng Diyos, nakikita natin dito sa simbahan, ay sama-samang nag-church, sama-samang kumakanta, sama-samang nasa ministry. Pero bakit may mga anak pa rin po ng Diyos na hindi pa nabaptize? Diba? Bakit hindi pa rin nagsisimba? Tagal-tagal, sabi mo, matagal ka ng ligtas. Sinasabi mo, matagal ka ng anak ng Diyos. Pero bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpabautismo? Ba't hindi ka pa rin kabilang sa church? Ba't hindi ka pa rin member? Bakit wala ka pa rin sa ministry? Diba? Ang tagal-tagal mo nang suot yung helmet eh. Pero, bakit hindi ka kasama dun sa batalyon? Diba po? Hindi po ba't napakapangit naman tignan na lahat ng sundalo pare-pareho yung kanilang helmet, tapos mayroong isang sundalo na nakahiwalay. Di ba? Ano kayang iisipin ng mga tao makakita dun sa kanila, Di ba po, sa PMA, yung mga platoon, pag umaga po sila, nagma-march po sila. Isang kilos, sabay-sabay silang maglakad, yung marching type talaga. And then makakakita ka ng isang sundalo na nakahiwalay, tas iba yung ginagawa. May maniniwala kaya na kasama siya dun sa platoon na yon? Wala. Diba? Kasi iba ginagawa niya eh. Diba? Eto ngayon, sinasabi natin, anak tayo ng Diyos. Pero, iba naman yung ginagawa natin dun sa mga anak ng Diyos na nagsisimba. Araw ng linggo, wala tayo sa church. Sinong maniniwala na tayo anak ng Diyos? Diba po? Paano natin mako-confirm? Diba? We must remember that a helmet is a confirmation. Suot mo nga yung helmet. Pero confirm ba? Nakikita ba? Diba po? Pag nakita ka ng ibang anak ng Diyos, sharean ka kaya niya ng salvation? Kasi, diba? Hindi niya makitaan eh. Nalilito siya. Diba? Sharean ko kaya itong taong to, hindi ko alam. Parang hindi naman ligtas eh. Sharean ko na nga lang. Tapos, magugulat na lang siya, sasabihin niya, hindi, ligtas po ako. Ay, ligtas ka na ba? Diba? Kasi wala eh. Hindi ka kasama sa platoon eh. Diba? Yung helmet of salvation, ito po ay confirmation. Kaya nga po yung tanong ko, are you proud of the helmet you are wearing? Minsan po, hindi tayo proud eh. Sa post na lang natin sa Facebook. Diba? Parang, kung makapag-post tayo minsan, parang hindi tayo anak ng Diyos eh. Diba? Kung makipag-away tayo sa mga comment, parang hindi tayo anak ng Diyos eh. Tignan nga natin yung mga wall natin sa Facebook. Yan ba ay nagpapakonfirm na ikaw ay anak ng Diyos? Ano yung makikita sa wall mo? Memes ba? Videos ba? Post ba kay Lenny? Diba?
pag nakita yung mga ganyang post, masasabi kaya ng mga tao, ay, anak to ng Diyos. O ano kaya sabihin niya? Ay, pro BBM to. Ay, pro Lenny to. Ay, pro Lacson to. Kabisado mo lahat. Diba? Ano kayang masasabi pag nakita ng mga tao yung helmet mo? Anak ka kaya ng Diyos, sasabihin nila? O wala lang. Parang display lang yan. Yan po. Act as you belong to people who shares the same helmet. God included us in His family. Act as one of His children. Ano po? Huwag natin kakalimutan na tayo ay anak na po ng Diyos. No? Huwag po nating ipahiya yung mga ibang nagsusuot ng same na helmet. Na huwag po nating ipahiya yung mga taong proud na nagsusuot po ng same na helmet na meron tayo. Ano po? Huwag po nawa na tayo yung maging dahilan ng kahihiyan na walang maniniwala. Ano po, na meron tayong same helmet, tapos iba yung ginagawa mo, at dahil doon sa ginagawa mong yan, madadama yung mga gumagawa ng tama. Yan po. A soldier never removes his helmet until his fight is over. Alam niyo po, noong unang panahon, dahil sa gera, hindi naman ganun kadami yung binibigay na pera ng government sa mga sundalo noon. Hindi sila ganun ang tawag yun doon? Kumbaga sponsored, hindi eh. Ano ba yung ibang word? Basta hindi sapat yung binibigay na sponsor. Support o basta kuha niyo po yung hindi sapat yung nilalaan na pera para po sa mga sundalo. Alam niyo po, pag ang tao noon sapat na yung espada tsaka yung helmet. 'Di ba? Bakit? Kasi pag ang tao natamaan yung ulo, wala, patay agad eh. 'Di ba? Wala ka namang nakita siguro sa mga war hero o sa mga veteran na buhay pa pero walang ulo. 'Di ba? Wala ka makikita. Pero meron ka makikita na may mga veteran, kulang ng isang paa, kulang ng isang kamay. 'Di ba po? Kaya nga noon, helmet sa espada sapat na. Pinapagera na agad sila. Ano po? Kaya nga, importante, wag nating tatanggalin yung helmet. Bakit? Kasi pag tinanggal mo yan, hindi mo alam, meron palang nakaabang sa'yo na papana. May nakaabang pala sa'yo na sniper. At sa ulo pa nakatutok. Kaya nga po, lagi natin tandaan, dapat ito ay naka-clip. Ito ay naka-cover. Ito po ay isang confirmation. Ano po? Wag nating tatanggalin. Wag nating ikakahiya. Ano po? Our fight will not end until we go to heaven. Ano po? Every day here on earth is a battle to ourselves, surroundings, to sin, the devil, and to everything that is not of God. Ano po? Lahat po ng bagay na hindi galing sa Diyos, alam niyo po kung anong goal niyan? Ilayo tayo sa Diyos. Ano po? Kaya nga araw-araw dito sa mundo ay lumalaban tayo eh. Lagi tayong nasa battle. Ano po? At importante na wag natin tanggalin yung helmet. Ano po? Ito po yung isang crucial na parte po ng armor na dapat hindi maalis o tanggalin. Dahil siguro kasi po yung mga kalaban naman wala silang ibang pinupuntirya kundi yung ulo eh. 'Di ba po? Sa Counter-Strike na halang 'di ba? Ang gustong-gusto yung headshot eh. 'Di ba? Headshot sa balikat, meron bang ganun? Wala naman eh. 'Di ba? Ang pinaka pinupuntirya po ng kalaban ulo. 'Di ba? Kaya nga po dapat ang ulo natin punong-puno yan dapat ng salita ng Diyos. Para pag dumating po yung mga time na tayo ay susubukin na, alam natin kung ba tayo sinusubok. Alam natin kung para saan yung pagsubok. Di ba po? At yun po, sana po wag po nating tanggalin yung helmet. Wag po nating i-take for granted na ito po ay hindi nawawala yung salvation. Ano po? Yung salvation hindi po mawawala. Pero tandaan po natin na ang Panginoon pwede po nating alisin eh. Pero wag po sana nating alisin ang Panginoon sa ating buhay. Ano po? Dahil hindi po natin alam kung kailan na-atake or kung kailan, alam po natin na-atake yung diablo, pero hindi natin alam na lagi pala siya nag-aabang. Di ba po? Minsan magpapahinga tayo, tatanggalin muna natin, gagawin ko muna yung gusto ko. Pupunta muna ako sa mga kaibigan ko, tanggalin ko muna yung helmet ko. Hindi muna ako magpapakilala na ako ay anak ng Diyos. Sasamahan ko muna sila sa gagawin nila. Makikiparty muna ako doon. Magsusuot muna ako ng maiksing damit. Magsusuot muna ako ng panglalaki pero swimwear. Ano po? Kakalimutan ko muna maging anak ng Diyos. Hindi mo alam, doon ka na-atakihin ng diablo. Hindi mo alam, biglang may nagpicture, may nagpost. Sino maniniwala? Anak ng Diyos to? Tignan mo nga, nakabrief lang.
Oh. Diba? Hindi natin alam kung kailan na-atake yung diablo. Kaya dapat lagi nating suot-suot yung helmet. Ano po? Pag naliligo ka, mag-helmet ka pa rin. Diba? Ano po? So, wag po nating tatanggalin yung helmet. Okay po. Minsan mangangalay tayo. Minsan mapapagod tayo. Minsan mabibigatan tayo. Minsan hindi komportable. Di ba po? Tandaan po natin, hindi po ito crown. Kaya nga po walang may gusto eh. Pero hindi naman fashion ang habol natin as a Christian. Ang habol po natin ay protection. Ano po? So, sana po tayo po ay ma-challenge sa salita po ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa inyong salita. Salamat po sa reminder, sa warning po ng inyong salita sa amin. Dalangin po namin na ang aming narinig ay hindi lamang po narinig pagkus maipamuhay at lagi po naming tandaan at alalahanin na kami po ay laging tinatarget po ng kalaban. At dalangin po namin na kayo po ang lagi mag-protect at wag po naming alisin sa aming buhay na meron po kaming tagapagligtas. Patapos sa pagkukuha ng pagkasala, binabalik ko po sa inyo papurit pasalamat sa inyo po lahat ang glory sa pangalan ni Jesus. Amen.